Sa pagliligason naman tayo mga idol. Meron pa tayong ilang pirasong ligason na hindi pa naman masilyahan. Ating masilyahan muna bago natin ikabit. Yan, mas maganda mga idol ay masilyado na itong ating mga ligasong ikakabit para pulido. Hindi tayo mahirapang masilya pagka ganito nakakabit na. Saka itong mga idol ay nililihan na rin namin bago ikabit para mas maluwan magliha. Tulad ni ring kasko, yan masilyahan na yan, nalihan na rin. Ito namang namasilya natin yung mayor na ligason, yung sa panarikan, kumbaga. Yan ang nilalagay natin doon sa mga bakante na hindi agad natin nilalagay ng ligason doon sa nung maliliit. Hinihintay nating mabuo, malagay natin ng daydayan para kataydayan bago natin ikabit yung mga mayor ng panarikan. Yan, natapos na natin mga idol itong pagmamasilya. Kumpleto na yan, pati mga ligason ng sa kamarote, mayroon na yan. Lagyan na natin ng liting yung gitna mga idol para mayroon tayong batayan kung gaano kaluang yung ating bangkang kinakabitan ng ligason. Yan, itayo na natin, umpisahan natin dito sa unahan ng makina yung pagkakabit ng ligason. Kakaltas natin sa kasko para mas matibay mga idol. Ito nga pala mga idol, unang ligason natin nilagay. Kaya kung mapapansin nyo ay may kanal. Dito nakalagay yung harang ng makina. Doon nakasuot sa kanal yung pinakang plywood na pang sangga natin dyan sa unahan ng makina. Yan, kung mapapansin nyo mayroong kanal yung ligason nating unang ikinabit. Dito naman tayo sa kabila, maglagay ng ligason. Yan. Ang buka mga idol ng ibabaw nito ay 30 inches. Yan ang buka ng ibabaw. Bagay lang yan dyan sa buka ng kasko. Ang buka ng kasko nito ay 18 inches. Kailangan ibabagay lang natin yung buka niya, kasko dun sa ibabaw. Yan, itong tinuturo ko mga idol, ito yan yung nasabi kong bakante na hindi muna natin pwedeng lagyan ng ligason na maliliit. Ang ilalagay dyan yung mga lalaking ligason, yung panarikan, kumbaga. Mayor na ligason. Yan. Kung mapapansin nyo mga idol, yung kaltas ng kasko, yung tayo ng lagari ay pahiris. Papabuka sa ilalim mga idol ang kaltas ng kasko. Para, kumbaga kung tawagin dito sa amin, yung nakakasinggay, pasikip, na habang pinapalo natin pailalim yung ligason, may sikip yung ligason. Kaya hindi natutumba yung ating ginakabit na ligason. Dito naman tayo sa roda. Dito na natin lagyan ng ligason. Yan. Dito naman ang tayo ng ligason ay nakamitsa, nakatusok. Nakatusok siya sa roda. Babaw natin dito yung ligason para mas matibay. Doon sa hulihan, ganun din ang pagkalagay ng ligason yan. Nakatanim sa roda mga idol. Dito sa aming pagkagawa ng mga bangka, inuuna namin sadya ang ligason bagong parka. Pero doon sa iba kong nakikita nagagawa ay unang parka naman bago ligason. Dito naman mga idol sa sa paggagawa ng bangka, kanya-kanya tayo ng diskarte sa pag-assemble. Yan. Ipoksan natin mga idol yung ating naisigo ng mga ligason. Umpisa natin dito sa bandang hulihan. Yan. Kailangan sawa din sa epoxy mga idol itong
ating kinakabit na ganitong ligason. Lahat lalagyan na natin epoxy para sunod nito lalagyan na natin ang parka. Pagka tumigas ang epoxy nitong mga ligason, paparkahan natin ito mga idol. Yan, kumpleto na mga idol ang ligason nito. Yan, hanggang dito lang mga idol itong video ito at maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Mga idol, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at pakishare na rin po itong video ito. Yan, maraming salamat po sa lahat ng followers, sa mga silent viewer. Yan, thank you so much po sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Sukatan naman natin ng dingding o parka mga idol, itong bangka nating na-symbol. Yan. Dito naman tayo sa pagpaparka. Yan, kailangan i-abay natin dito sa roda bago ating lapisan para makuha natin yung hugis nung tumba ng roda. Yan. Sukatan naman natin itong taas ng parka. Yan, ganyan mga idol, pagtatapos ng plywood. Ang taas ng parka pala nito mga idol ay 22 inches. Yan, 22. At saka ang bangon, yung pinakang ayoste, ang ko nito ay 18. 18 inches ang pinakang bangon niya. Yan, kailangan meron tayong guide para makuha natin yung bangon. At tabasin natin. Yan, kung makikita nyo mga idol, malayo doon sa lapis yung tayo ng lagari. Yan mga idol, yung lapis na yan, yan yung nakatapal doon sa ruda. Yung tayo ng lapis na yon, ibabaw ng ruda yon. Doon natin sinukatan sa ibabaw ng ruda. Kaya tayo naglalagay ng lapis na halos 1/4 yung ating dadampal doon sa ruda. Yan, kaya may lapis yan. Nating lagariin na rin itong pinakang ayoste. Yan, sukat muna natin kung nakasigo na, kung okay na. May kaltas na rin mga idol ang roda nito, mayroon ng basyada saka kasko. Yan, ating masilyahan muna bago natin ikapit. Mas malinis at pulido mga idol pag ganito ang style ng paggagawa. Saka nakakasigurado tayo na talaga may epoxyhan natin lahat yung plywood. Dito na tayo nasanay mga idol sa ganitong style ng paggagawa ng bangka. Kailangan talaga laging masilyado agad bago natin ikapit. Yan, ito naman ligason ng ating lagay ng epoxy. Kailangan sawadan ito mga idol sa epoxy. Dahil dito kumukuha din ng tibay ang ating bangkang ginagawa. Dito sa epoxy kailangan talagang aawas siya pagka nilapat at pinakuha natin. Para makasigurado tayong punong-puno ng epoxy, makikita natin na umaawas talaga siya. At ipapako na mga idol itong ating parkang sinigo. Yan, kailangan malimit-limit mga idol ang pako para matibay. Saka natin gagrinderin yung mga mga kanto, mga pinagdatigan ng plywood diyan sa kasko. Ito nga palang roda mga idol, ang haba ng roda natin kinakabit diyan ay 7.5 feet. Yan ang sukat na roda dito sa ganitong ayoste. Yung 18 inches ang taas ng bangon o ayoste. 7.5 feet.
Yan ang haba ng roda natin ay kinakabit dito sa ganito kalalaking bangka. Ito namang ligason ng ating papakuan. Lagyan na natin ng guide na lapis para hindi tayo sumala doon sa ligason na ating papakuan. Ating pinakukontrahan mga idol natin dito sa katulong natin to. Mga idol pala ang aking asawa. Yan, laging nakasuporta sa akin to mga idol. Laging katulong ko sa paggawa ng bangka. Atin nga palang siruhuhan na, ito na lang, huli na, ito na lang konti na lalagyan ng parka ang ating sinisiguhan ng plywood. Atin sukatan na para matapos na itong paglalagay natin ng plywood. Yan, pag natapos natin mga idol na lagyan ng parka ito, ating lalagyan naman ng daydayan o batsula. Yan ang proseso ng paggagawa ng bangka mga idol. Masilyahan muna uli para mas maganda. Kailangan medyo makapal-kapal mga idol ang pahid ng epoxy para matibay ang plywood. Hindi pumutok pagka matatamayan ng sikat ng araw. Dahil rin loob ng bangka ang kalimitan tinatama ng sikat ng araw, lalo na kung katanghalian. Napakainit dun sa tabing ng playa. Kailangan makapalang pahid ng epoxy dito sa loob ng ganitong mga bangka. Diyan ang kumukuha ng tibay sa masilya ang bangka. Kailangan makapalagi ang pahid epoxy. Kailangan huwag tayo mga idol manghihinayang sa ginagamit ng ating epoxy. Kailangan talaga sa awa sa epoxy. Yan, malapit ang mga idol matapos tayo sa paglalagay ng plywood ng parka. Konti na lang ito siruho. Yan, sa mga solid followers natin mga idol, sa mga silent viewer, maraming salamat po mga idol sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga ina-upload na mga video. Mga idol, wag po siya nang kalimutang mag-like at mag-share. Yan, maraming salamat po muli. Hanggang dito na lang. Thank you so much po at God bless po sa inyong lahat.